Hello, Kayanggaw! Welcome po sa Miss Clar Horror Stories. Ang kwentong aswang po natin ngayon ay pinadala ng ating kayanggaw na si Tomas. Isang kartero na inatasan daw maghatid ng lumang liham sa isang liblib na sityo. Gaano kaya kaluma yun, ano? Tapos nakapangalan daw yung sulat na yon kay Severino de Vera. 10 taon na daw patay yung lalaking yon. What? At sa tulong daw ni na Rosa at Bebang, matutuklasan ng kayanggaw natin na si Tomas na yung tahimik na sityo na yon, may lihim pala na tinatago. Wow. At sa lugar daw na yon, may lihim na hindi na dapat daw muling binubuhay pa. Grabe naman yun. Sabay-sabay po nating alamin ang kwento ng ating kayanggaw na si Tomas. Pero bago yon, shoutout po muna kay Miss Rose Bulak. Rose Bulak? Tama ba? Hello po, Miss Rose Bulak. Shoutout po. Meron siyang tanong. Sabi niya, hello po, good morning, Miss Clar and Sir J. Ask ko lang po, hindi po ba sumasakit ang mga lalamunan nyo pag nag-iiba-iba kayo ng boses? From Kuwait daw siya. Ingat po kayo dyan sa Kuwait. Ito po ang sagot. Madalas po Kayanggaw, sumasakit kada tapos ng recording. Mapapansin niyo naman, kada tapos namin mag-acting, laging talaga, parang masakit talaga yung boses namin lalo na nagkukwento. Teka. Masakit. Pero dahil nga sa nagagamot kami, gumagamit kami nung, ito, nakatago lang po dito. Ito. Sponsored ba yan? Hindi Sorry. sponsored yan. Ano lang to, parang ini-spray namin sa lalamunan namin para hindi sumakit. At syempre, inaalagaan namin ng luya. Luyang itim. Yan. Ayun, Kayanggaw. Ayun, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin yung kwento. Enjoy! Tomas! Tomas! Wait, nasa ba itong batang to? Tomas! Hoy, Tomas! Nasaan ka na naman ba bata ka? Kung hindi ka nasa likod, nasa harap ka. Kung hindi nasa harap, nasa bubong ka na naman. Butikay ka ba? Nandito lang po ako, Mang Berting. Inaayos ko lang po yung sobre na ipapadala sa Kapitolyo. Mabuti naman at hindi ka pa nilalamon ng papel dyan. Halika nga muna dito. Meron ako ipapahatid sa'yo. Naku, kung para lang po kay Aling Pasing yan kaya na lang po maghatid yan. Nung huli kong hatid doon ng resibo, siningil ako ng utang na asawa niya hindi naman ako nangungutang. Huwag ka maglala. Hindi naman to para kay Pasing. Halika na. Ito. Sulat to? Oo. Tignan mo nga to, sobre. Luman-luma na pero bagong dating lang kanina umaga Bagong dating? Bakit parang galing po to sa baul ng lola ko? Kupas na yung papel tapos halos burado na yung nakasulat na address Isang ubo na lang, mapupunit na to kaya nga tinatawag kita. Basahin mo nga yung pangalan. Alam mo naman, medyo malabo na yung paningin ko para daw kay Severino de Vera, Sitio Malamlam, Barrio San Nicolas. Narinig mo na ba yung lugar na yan? San Nicolas? Oo naman. May baryo po niya sa kabilang bundok, di ba? Pero itong Sitio Malamlam, parang hindi ko pa po narinig to Hindi naman ako masyadong nagagawi sa baryong yun. Ako rin Tumanda na ako sa bahay na to pero ngayon ko lang narinig yung Sitio Malamlam. Baka naman po mali yung nakasulat. Yun nga rin yung akala ko pero tignan mo yung likod. May tatak ng munisipyo Tapos may marka ng pagbabalik. Di ibig sabihin, ilang beses na palang hindi na ihatid to. Tama. At sa huling tatak, dito sa atin dinala. Kumbaga, tayo na daw yung bahala. Ayos Kapag hindi alam ng iba, ipasa kay Mang Berting. Kapag hindi alam ni Mang Berting, ipasa kay Tomas. Ang galing Hoy, huwag ka na nga magreklamo. Nako, mga kabataan talaga ngayon. Kaunting lakad lang naman akala mo inaapi na ng kapalaran. Uy, hindi naman po ako nagre-reklamo Nagtatanong lang ako. Bakit ko pa kasi kailangan ihatid tong sulat na to kung hindi naman natin alam kung saan yung Sitio Malamlam na yun? Dahil trabaho mo yon.
Isa pa, baka importante yung laman na sulat na yan. Oh, kung importante pala, dapat pinupuntahan nila sa munisipyo para doon nila kunin. Kaya nga pinadala ng munisipyo para maihatid mo sa papadalahan yan. Ang dami mo naman reklamo. Sabi ko nga po Pero paano ko naman po matutuntun yung sityo malamlam? Aba, matagal ka ng kartero. Hindi mo pa alam yung gagawin mo. Di, isama mo si Magda. Si Magda ho? Ay, di magtanong ka. Ay, ang corny nyo talaga, Ma'am Berting. Kaya hindi kayo nakapag-asawa Marami kayo alam na kalokohan. Kaysa naman sa'yo, masyado seryoso. Hindi ka pa nga nagkaka-girlfriend hanggang ngayon sa edad mong yan. Wala naman po sa isip ko pa ngayon yung mga ganyang bagay, Mang Berting Tsaka, wala pa ako napupuso ang babae dito sa bayan namin, no? Sus, sabihin mo wala nagkakagusto sa'yo. Alam mo, nung kabataan ko, marami umaligid sa akin na babae. Ako na nga lang yung umaayaw hindi naman sa pagmamayabang pero ako lang naman yung nililigawan ng mga babae dati. Kung ganun pala, bakit po tumanda kay binata? Dami mong tanong. Yatid mo na nga lang yung sulat na yan na matapos na yung trabaho mo. Napailing na lang ako. Ganun talaga si Mang Berting. Makwento at minsan masyadong mahangin. Pero kapag natatalo na sa argumento, bigla na lang iibahin ang usapan. Halos 3 dekada na niyang hawak ang maliit na printing shop sa tabi ng simbahan. Kaya naman marami na siyang alam na kwento. At kilala niya halos lahat ng mga taga roon sa amin. Mang Berting, sa tagal mo dito sa bayan, di mo man lang natatandaan kung meron kang kakilala na Severino de Vera. Baka naman may kamag-anak siya na nagawi dito sa bayan. Pwede naman natin siguro padala tong sulat parang wala talaga ako naalalang Severino de Vera kung gusto mo, subukan mo muna magtanong-tanong dyan bago ka pumunta sa baryo ng San Nicolas. Maigi na rin siguro kung gano'n na muna yung gagawin ko. Itong mga sobre sa Kapitolyo, Mang Berting, unahin ko muna to Ay nako, ako nang bahala dyan. Kapag nakatsyempo ako mamaya, ihatid ko na. Pero kung hindi, bukas mo na lang ihatid, ha? Sige Mang Berting. Alis po muna ako, Akin na po yung sobre. Dadalayin ko na ho. Ito. Mag-iingat ka at bumaba ka kaagad mula sa bundok, ha? Baka mamaya mabigani ka sa mga dalaga doon at hindi ka na bumaba dito. Mang Berting naman. Hindi naman po mangyayari yun, no? So, sinasabi mo lang yan dahil hindi ka pa nakakapunta dun Pero kapag nabighani ka na, baka magdalawang isip ka nang bumalik dito. Mang Berting, napapansin ko lang Bakit kung makapagsalita kayo parang may karanasan kayo sa ganun? Mang Berting, wag mo sabihin na may naging nobya ka dun sa San Nicolas. Baka ka mo babae na humaling sa akin na taga roon. Meron pa? Ang dami mo talaga alam na bata ka. Umalis ka na nga. Basta huwag mo kalimutan magtanong-tanong dyan para kung sakali hindi ka maabala umakyat sa baryo na San Nicolas. Sige po, Mang Berting. Makaalis na nga. Nagtanong-tanong nga ako sa bayan kung may kilalang Severino de Vera. Pero wala akong nakuhang impormasyon tungkol sa kanya. Kaya wala talaga akong pagpipilian nun, kundi ang umakyat sa bundok kung nasaan ang baryo ng San Nicolas. Pero sabi ng mga napagtanungan ko, malaking baryo daw ang San Nicolas at merong 4 na sityo. At isa na nga doon ang sityo malamlam na nakasulat sa sobre. Pagbaba ko ng jeep, naglakad pa ako ng halos 1 oras bago ko tuluyang narating ang baryo San Nicolas. Mas malamig ang hangin doon kesa sa bayan sa ibaba. Napapalibutan kasi yon ng matataas na puno at kabundukan. At habang papalapit ako, mas lalo kong napapansin na tila naiiba ang lugar. Tahimik, hindi naman yung nakakatakot na tahimik, pero parang may kakaiba. Pakiramdam ko may kung anong bagay na nakamasid sa akin mula sa malayo. Grabe naman na lakaran to. Alam ko lang na ganito kalayo yun. Nagbaon sana ako ng malaking bote ng tubig Wisit.
ko nga sa gitna ng baryo ay agad kong napansin ang isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. May ilang matatandang nagkukwentuhan at may mga batang naglalaro. At may isang bakla pa nga na pinakamaingay sa lahat. Abay, sinabi ko naman sa'yo, Aling Nenay. Hayaan nyo na nga lang maging masaya yung apo nyo. Ano naman kung nakapagtanan siya? Nasa tamang edad na naman siya. Magandang araw po sa inyo. Ay, may poging dumating. Pogi, anong may paglilingkod ko sa'yo? Ako po si Tomas, isa pong kwartero. Magtatanong lang po sana ako kung saan yung daan papunta sa Sitio Malamlam. Ano? Doon ka pupunta? Sigurado ka ba? Opo. Yun po kasi yung nakasulat sa sobre. Napansin kong parang natigilan silang lahat nang sinabi ko ang Sitio Malamlam. Nagtataka ako kung bakit ganon ang reaksyon nila. Pero hindi ko masyadong pinansin. Dahil lang nasa isip ko lang, maihatid ang sulat at nang makabalik na ako sa bayan. Malayo pa ba yung Sitio Malamlam? Ay, hindi naman masyado. Kung mabilis ka maglakad, mararating mo yan sa loob ng 15 minutos lang. Maraming salamat kung ganun. Kung gusto mo, Pogi, samahan kita. Ha? Naku, baka makakabala pa ako eh. Of course, hindi, no? Basta para sa'yo, willing ako maglakad na mahaba. Ako nga pala si Bebang. Sus, kailan pa naging Bebang yung pangalan mo? Si Badong ka eh. Che, tumigil ka nga, Rosa. Huwag ka nga epal dito. Ako yung unang nakakita sa poging to, no? Diba? Hindi ko naman siya inaagaw sa'yo, no? Alam mo, pagka talaga pogi, ang bilis mo mambakod. Kakakilala mo pa lang eh. Nako, Aling Cora! Aling Cora, yung anak niyo po! Nung mga oras na yon, naisip kong tama nga si Mang Berting sa sinabi niya sa akin. Diba kapag nakaakyat ako sa baryo ng San Nicolas, hindi na ako bumalik. Paano kasi nung makita ko si Rosa, bigla na lang ako natulala. Hindi ko kasi akalain na sa San Nicolas ko lang pala makikita yung babaeng pinakamaganda sa paningin ko. Uy, ayos ka lang? Bakit parang natutulala ka? May dumi ba ako sa mukha? Wala. Ang sabi ko, maganda ka kasi. Ha? Ano sabi mo? Ang ibig ko sabihin nauuhaw ako. Pwede ba ako makainom sa inyo? Kala ko may sinabi ka eh. Nay, pahingi daw po ng tubig. May makikiinom daw po. Oh, eto. 20 pesos yung isang bote, ha? Nay naman, kawawa naman yung tao. Oh, bakit? Wala nang libre ngayon. Napakamahal na ng mga bilihin. Eto. Uminom ka muna. Mukhang pagod na pagod ka eh. Maraming salamat. Saan ka ba galing? Doon ako galing sa bayan. Isa akong kartero. Siya nga pala. Ako nga pala si Tomas. Ako naman si Rosa. Best friend ko to si Bebang. Huwag ka magpapapaniwala dito kasi pagka talaga pogi, mabilis yan eh. Pero salamat ulit Hoy, Rosa, huwag mo ako sinisiraan kay Tomas. Hindi porket ikaw yung pinakamagandang babae dito sa baryo natin. Hindi kita papatulan, no? So inaamin mo na nga na maganda ako. Wow ilang ligo lang naman yung lamang mo sa akin. Talaga lang ha? Kahit siguro 10 beses kang maligo sa isang araw, hindi magbabago yung itsura mo, no? Ang sama mo sa akin. Ang mahalaga, maganda naman yung kalooban ko, no? Beauty is in the eye of the beholder, no? Tsaka isa pa, kung maglalagay lang ako ng pulbo at kolorete sa mukha ko, baka ako pa ligawan ng buong baryo dito. At kapag nangyari yon, hindi na talaga kita papansinin. Baka kamo lalo silang matakot sa'yo. Ay, naku kayong dalawa, pareho kayong maingay eh. Siya nga pala, Tomas. Tama ba yung pagkakarinig ko? Kartero ka? Kaya nga ako napunta dito kasi meron ako ihatid na sulat. Mahirap pa yung trabaho mo? Hindi naman. Mas mahirap pa nga minsan na maghanap ng taong ayaw magbayad ng utang eh. Ay, correct ka dyan. Si Aling Cora may utang pang 100 yan sa akin eh. Hanggang ngayon hindi niya pa ako binabayaran. Ay, ikaw talaga, Bebang! Oh, bakit naman? Totoo naman yun, Aling Cora.
Kailan niyo ba ako babayaran, Aling Cora? Pero teka lang, Tomas. Sigurado ka ba na sa sitio Malamlam ka pupunta? Oo eh. Yung kasi nakalagay sa sobre. Matanong ko nga lang, iho. Para kanino ba yung sulat na yan? Kilala niyo po ba si Severino de Vera? Ano ka mo? Severino de Vera? Tama ba yung pagkakarinig ko sa'yo? Opo, siya nga po. Sigurado ka ba talaga, Tomas? As in, Severino de Vera? Oo eh, siya nga. Mabuti nga nababasa ko pa eh. Masyado kasing mapusyaw na yung tinta nito. Teka nga lang, Pogi. Sigurado ka ba sa pangalan na yon? Oo naman. Ito, tignan nyo. Patingin nga ako niyan, iho. Ito po. Ay, naku, hindi ko na mabasa eh. Masyado na mapusyaw yung nakasulat. Akin na nga po, Nay. Patingin po ako. Ito basahin mo. Hala, Nay. Oo nga, Severino de Vera nga yung nakasulat. Bakit ho? Kilala niyo po ba siya? Meron po bang problema? Wala naman. Pero kasi matagal nang patay ang si Severino de Vera. 10 taon na ang nakalipas. Sigurado po ba kayo? Aba, mukha ba ako nagbibiro? Pero, Aling Cora, meron pa po ba siyang kamag-anak? Meron naman. Yung asawa niya buhay pa. Pero sigurado ka ba? Pupuntahan mo talaga yun sa sitio Malamlam. Kasi simula nung mamatay ang asawa nun, hindi na yung nagpakita dito kahit kailan. Kung hindi niyo po mamasamayin yung tanong ko, alam niyo po ba kung ano yung kinamatay niya? Ay, nako. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin alam ng mga tao dito kung ano talaga nangyari dun eh. Ibig sabihin, misteryo pa rin ho? Ay, sinabi mo pa. Nung bata pa ako, ilang buwan din pinag-uusapan yan dito sa baryo eh. Kahit tanungin mo pa si Aling Cora, marami ding alam yan eh. Di ba Aling Cora? Aba, oo naman. Isa ako sa mga nakakita ng bangkay niya noon. Talaga ho? Oo. At hanggang ngayon, nako, hindi ko pa rin talaga makalimutan yun. Bakit po ba? Ano po ba yung nakita nyo? Nung matagpuan niya sa gilid ng kagubatan, nakadilat ang mga mata niya. May sugat pa sa tiyan at saka sa dibdib. Yan din yung sabi talaga ng mga matatanda nun eh. Pinatay po ba siya? Hindi namin alam. Wala namang sugat. Pero ang nakakapagtaka doon, naglalaway siya nung natagpuan. Nagulat talaga ako sa sinabi ni Aling Cora. At sa totoo lang ay medyo kinilabutan din ako. Hindi naman ako madaling matakot. At sa trabaho ko bilang kartero, kung ano-anong klaseng kwento ang naririnig ko mula sa iba't ibang tao. May mga kwento pa nga noon tungkol sa multo, sa engkanto at mangkukulam, at kung ano-ano pang kababalaghan. Pero kadalasan hindi ko naman pinaniniwalaan ang mga yon. Para sa akin noon, gawa-gawa lang ng mga tao ang karamihan sa mga kwentong ganon upang magkaroon ng mapag-uusapan. Pero iba ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Aling Cora, totoo po ba yun? Ayun yung nakita ko. Aba, hindi naman ako magsisinungaling sa'yo. At hindi lang basta konting lawa yun. Parang may bumubula pa nga sa gilid ng bibig niya eh. Talaga, Nay? Baka naman talaga may sakit yun si Mang Severino. Paano naman magkakasakit yun? Malakas nga yung magsaka si Mang Severino. Pero sinubukan po ba nilang pa-autopsy kung ano yung dahilan ng pagkamatay? Ay, naku, hindi na. Kasi nga salat sila sa pera. At isa pa, mahirap ding ibaba yun sa bayan kasi nga medyo malayo eh. Naku, kawawa naman pala si Mang Severino tsaka yung pamilya niya, no? Talagang kawawa. Hindi ko talaga makalimutan yung itsura niya noon. Ako. Gaano po ba kalala yun? Napakalala. Ang laki ng sugat niya sa dibdib at saka sa tiyan. Parang nga kinuha yung laman loob. Ha? Di po ba yung parang kinagat lang na isang hayop? Yun din yung unang naisip namin. Pero kakaiba talaga eh. Para talagang hindi normal na hayop yung gumawa. At saka ang rinig ko rin, hindi rin yung mukhang sugat ng kutsilyo eh. Kaya nga walang makapagpaliwanag hanggang ngayon. May nakita po bang bakas sa paligid? Wala. Parang basta na lang siya lumitaw. Pero Nay, totoo talaga naglalaway siya nung matagpuan? Alam mo yung boses mo, Rosa? Lakasan mo pa, ha? Iparinig mo sa buong baryo. Nanay naman nagtatanong lang ako eh. Eh di
Babaan mo yung boses mo. Akala mo lagi ka nasa kabilang bundok kung magsalita ka eh. Oo nga. Minsan nga hindi ko na nga kailangan lumapit sa inyo para marinig ko yung pinag-uusapan nyo eh. Ay naku Bebang, inggit ka lang no, kasi maganda yung boses ko. Aba, kung pagandahan lang ng boses, baka ako pa yung kunin mga awit sa syudad, no? Ikaw? Eh baka unang kanta mo pa lang, magsiuwian na yung mga tao. Charot. Mukhang masaya po talaga dito sa baryo nyo, no? Nako, hindi mo pa nga nakikita kapag pesta eh. Oo, kapag piyesta mas maingay pa rito no. At wag ka, mas maganda rin ako kapag piyesta. Alam mo ba dong nananaginip ka na naman ng gising? Correction, Bebang. Bebang nga kasi, napakasama mo talaga sa akin. Siya nga po pala, may tatanong lang po ako. Nasa po ba yung eksaktong natagpuan si Manong Severino? Sa may daan dun sa papunta sa sitio Malamlam. Ah, sa daan po mismo? Hindi, sa gilid ng kagubatan. Para kakagaling niya lang mo sa taniman. Naku, kawawa naman po pala siya. Pasensya na po, marami po akong tanong ha. Ngayon lang po kasi talaga ako nakarinig ng ganong kwento eh. Ayos lang yun, Iho. Kung tutuusin nga, hanggang ngayon marami pa rin nagtatanong tungkol sa nangyari kay Severino. At marami din nagpapanggap na alam yung sagot kahit wala naman talagang alam. At isa ka na doon. Aring naman, Aling Cora? Ako kagad? Eh kasi ikaw naman talaga eh. Napaka-chismosa mo kaya. Pero, may anak po ba si Mang Severino? Wala. Yun nga siguro yung isa sa pinakamalungkot na nangyari. Silang dalawa lang ng asawa niya, si Aling Perla, yung nabubuhay noon. Kaya nung mawala yung si Severino, ayun, mag-isa na lang naiwan yung asawa niya. Naalala ko tuloy si Aling Perla. Ako rin. Tahimik lang siya pero mabait talaga yun eh. Hindi na nga halos bumababa dito sa baryo. Minsan na lang, kapag talaga kailangan. Tapos, 10 taon na po siyang ganon? Oo. Kaya nga nagtataka ako kung bakit may sulat pag dumating para kay Mang Severino. Ako nga rin eh. 10 taon nang patay yung tao tapos ngayon lang darating yung sulat. Ano, buksan kaya natin para malaman natin kung anong laman. Naku, hindi pwede yun. Alam mo ikaw, Bebang, ilugar mo yung pagiging chismosa mo ha. Biro lang naman. Pero di ba, malay natin. Baka may lihim na pag-ibig pala si Mang Severino noon. Ikaw talaga? Kung ano-ano na namang iniisip mo. Nagbibigay lang naman ako ng posibilidad, no? Hoy, chismis yung tawag dyan, no? Correction. Research ang tawag doon. Kahit ako, sa totoo lang, gusto ko rin malaman kung bakit ngayon lang dumating yung sulat eh. Kung gusto mo talaga malaman, mukhang kailangan mo nga talaga makarating dun sa sitio Malamlam. Kaya nga po ito yung trabaho ko. Wala po akong magagawa kundi alamin yun. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Tomas, kung hindi mo mamasamain, pwede rin kitang samahan. Kasi baka kidnapin ka nito ni Bebang eh, tapos hindi ka na makauwi. Gaga? Hoy Rosa, magtigil ka nga. Kapabahay mong tao. Nanay naman, nagbabagandang loob lang naman ako eh. Kayo talaga, babalik din kami agad. Kasama ko naman si Bebang oh. Ay nako, basta bumalik kayo agad ha? Huwag kayo magpapahapon doon. Marami ka pang gagawin dito. Kahit na nahihiya ako kay Rosa ay pumayag akong samahan nila ako ni Bebang na pumunta sa sitio Malamlam. Kahit kasi unang kita ko pa lang sa kanya, gusto kong masulit ang oras na makilala pa siya. Kaya nga nagsimula na kaming maglakad patungo sa sitio Malamlam. Pero ang hindi ko alam noon, ang simpleng paghahatid ng isang lumang sulat, unti-unting magbubukas ng isang lihim na 10 taon nang nakabaon dun sa katahimikan ng bundok. Alam mo, Tomas, kung hindi ka lang gwapo, hindi talaga kita sasamahan dito eh. Bakit naman? Yung init kaya, masusunog tong skin ko oh. Ni wala man lang tayong dalang payong. Sinungaling ka talaga. Kanina ikaw pa yung nagyayayang sumama, di ba? Hindi ko na maalam na ganito palang kalayo, Rosa. Hoy, 3 beses ka na nakapunta dito, hindi mo naaalala? Oo nga, pero iba ngayon eh. Bata pa ako, tapos malalakas pa yung tuhod ko noon, Gaga. Bakit?
ilan taong ka na ba? Kung di mo lang mamasamain ha. Ay naku, 30 na kasi yan eh. Kaya yan, marupok na yung mga buto-buto. Wow! 30 ka na pala? Hindi halata ah. Akala ko nasa mid-20s ka pa lang eh. Ay, talaga ba, Tomas? Ay, hindi talaga ako nagkamali na samahan ka dito. Na-appreciate mo yung freshness ko. Ikaw, fresh? Saan banda? Che, huwag mo nga ako itulad sa ina, 25 pa lang pero bulok na. Oy, ang kapal mo, no? Sagad na kung to. Mukhang sanay talaga kayong dalawa na mag-asaran ah. Nako, halos sabay na kasi kami lumaki na babaeng to. Kaya kahit lagi niya ako kinokontra, mahal ko to, no? Ikaw nga rin eh. Lagi mo ko kinukontra. Parang hindi lang kayo mag-best friend eh. Para kayo magkapatid na nagbabangayan palagi. Ay, correct ka dyan. Sinabi mo pa. Uy, kapatid, huwag naman no. Baka isipin ng mga tao magkamukha kami eh. Ano naman masama doon? Oh, edi pareho na tayo mukhang chismoso. Alay? Masyado ka naman na may personal ah. Ewan ko sa'yo. Che, Sa totoo lang, masayang kasama si Bebang at Rosa. Kung hindi dahil sa kwento tungkol kay Mang Severino at sa sulat na nasa bag ko, baka isipin ko ang ordinaryong paglalakad lang yun sa bundok. Pero habang lumalalim ang tinatahak naming daan, may napapansin akong unti-unting pagbabago sa paligid. Noong una marami pa kaming nadaraan na bahay. May mga batang naglalaro. May mga magsasakang nagtatrabaho sa bukid. May mga aso pang ang tumatahol sa di kalayuan. Pero habang papalapit kami sa sitio malamlam, unti-unti silang nawawala. Bebang, Rosa, napapansin niyo ba? Parang wala tayong nakakasalubong eh. Kakunti lang siguro yung nakatira dito, no? Oo nga. Kanina pa nga ako naghahanap ng tindahan eh. Nauuhaw na ako. Dapat pala nagbaon ako ng tubig. Kaya nga, mainit pa naman. Mabuti na lang talaga mahangin, no? Ganito ba talaga dito? Masyadong matarik tapos parang walang taong nakatira? Dati, hindi naman. Nung bata pa nga ako, mas marami pang nakatira dito eh. Totoo, mas buhay itong bahagi ng bundok noon. Hindi na rin kasi ako nakakapunta dito mula nang namatay si Mang Severino eh. Anong nangyari? Bakit parang wala nang halos nakikitang bahay dito? Kung meron man, puro wasak tapos halatang abandonado na. Hindi rin nga namin alam eh. Parang isa-isang nagsilipatan yung mga tao. Oo nga. May mga bumaba sa bayan tapos doon na nagtayo ng bahay. May lumipat sa kabilang probinsya. May iba naman na hindi na bumalik matapos umalis. Pero kasi lahat naman ng baryo, di ba? Palagi may umaalis. Kaya huwag ka na masyado mag-isip. Siyempre, sa hirap ng buhay dito, naghahanap din ng ikabubuhay yung mga tao. Oo nga. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, hindi na sapat yung kita sa pagsasakay eh. Kahit nga ako, gusto ko na rin makakita ng ibang lugar. Hindi ko sa bagay. Pero sarap ng hangin dito, no? Malamig. Iba pa rin talaga yung hangin sa kabundukan kaysa sa hangin sa syudad. Malakas talaga yung hangin dito, no? Kasi matarik na parte ng bundok to. Taga, ano yun? Nakita niyo ba? Parang may gumagalaw doon sa unahan, no? Oy, huwag kayo tumingin sa akin. Wala akong kinalaman dyan, no? Sino man nagsabi ikaw yung dahilan? Mahalin nyo. Baka may lihim akong kapangyarihan. Oo, meron nga, di ba? Kapangyarihan mga chismis. Pakasama mo talaga? Saglit. Ayun naman, oh. Meron talagang gumagalaw doon. Baka naman baboyra mo lang yun. Naku, huwag naman sana. May baboy mo dito? Meron. Pero kasi bihira lang silang lumapit sa daan eh. Tomas, kung may lalabas sa baboy mo ha, ikaw yung mauna. Ala, ba't ako naman? Siyempre, ikaw yung lalaki. At saka syempre, ikaw rin yung may pinakamahabang paano. Tama siya. Mabilis ka tumakbo, sigurado ako. Uy, basta pag tumakbo kayo, huwag niyo kong iiwan ha. Huwag kang maglala, Rosa. Hindi kita iiwan. Ibig ko sabihin, huwag niyo kong iiwan ni Bebang. Aray! Rosa! Ay, Diyos ko, nadapa pa nga. Sa daan kasi yung tingin, Rosa. Huwag kay Tomas. Sira ulo ka talaga, Bebang. Nadapa na nga ako kung ano-ano pa sinasabi mo. Ayos ka lang ba? Nasugatan yung tuhod mo. Ayos lang to. Gasgas lang naman eh.
Kahit na, mahirap kung may infection yan. May dala naman akong first aid kit dito eh. Lagi ko tumbaon kapag naghahatid ako ng mga sulat. Oh, ito. Naku, wag na Tomas. Kaya ko naman eh. Huwag na matigas yung ulo. Baka mahirapan ka maglakad mamaya eh. Akin na. Aray, dahan-dahan lang oh. Pasensya na. Konting tiis na lang. Ay, wow! May libreng gamutan pala dito. Tomas, pwede bang gamutin mo din ako? Marami rin ako kagat na lamok dito eh. Tumahimik ka nga, Bebang. Ang kulit mo. Ang sweet niyo naman. Ginagawa niyo na talaga akong third wheel dito ha. Pinapapak na ako ng mga lamok ko. Baka naman pwede namang bilisan niyo dyan. Naiingit na ako eh. Ayan oh, tapos na. Salamat, Tomas ha. Kaya mo ba maglakad? Bumalik ka na lang kaya. Kibebang na lang ako magpapasama. Ay, bet! Sige, ako na lang sasama sa kanya. Chupi ka na, Rosa. Umuwi ka na lang. Ano ba? Puro ko talaga kalukuhan, Bebang. Maliit na sugat lang naman to eh. Kaya ko pa to. Halika na. Ay, Diyos ko! Narinig niyo yun? Mga ibon lang pala yun. Akala ko walang ibon eh. Meron pa pala. Alam mo, Bebang, napakaduwag mo talaga. Hindi ako duwag, no? Nagulat lang ako. Magkaiba yun. Ay. Pero malayo pa ba tayo? Sabi mo kanina, Bebang, mga 15 minutos na halakaran lang. Sinabi ko, 15 minutos kung mabilis ka maglakad. Ang bagal-bagal natin dahil maikli yung paanong isa dyan. Oy, kung makapagparinig ka parang wala ako dito ah. Kung magsalita ka, akala mo naman napakahaba ng mga binti mo. Mas mahaba naman talaga kaysa sa'yo, no? Tingnan mo nga, parang kada 5 hakbang ko, 10 yung sa'yo eh. Hoy, ang OA mo ha? Kasalanan ko ba na parang paan ng kabayo yung mga paa mo? Gaga, wisit. Hindi talaga kayo napapagod mag-asaran, no? Naku, oo. Simula pagkabata nga. Ganyan na kami eh. Kaya sanay ako makinig sa mga kalukuhan yung baklang yan. Ay naku, at sanay na rin ako tiisin yung mga kasungitan yan, no? Oh, ako pa talaga yung masungit? Oo, mabait ka lang kapag may kailangan ka. Sino may sabi? Kakasabi ko lang, di ba? Mabuti na lang talaga at dala-dala ko ang first aid ko nung araw na yon. Kaya nagamot ko yung sugat ni Rosa. Maliit lang naman yon pero nag-alala ko lalo na at masukal ang gubat na nilakaran namin. Panay pa rin ang asara nilang dalawa habang binabagtas namin ang gitna ng kagubatan. Paakyat nga dun sa sitio malamlam. Napailing na lamang ako habang pinapanood ang dalawang kasama ko. Kung hindi ko nga lang alam na magkaibigan sila, iisipin kong mortal silang magkaaway. Kahit nga kakakilala ko pa lang sa kanilang dalawa ay naging magaan na kaagad ang loob ko sa kanila, lalo na kay Rosa. Mayat maya ko siyang sinusulyapan at habang tinitingnan ko siya, lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Ayaw ko mang aminin sa sarili ko, pero tinamaan na yata talaga ako sa kanya. At kahit na medyo kakaiba talaga ang ambience ng paligid, nawawala sa sistema ko ang pagkabahala dahil nga sa ingay nilang dalawa. Rosa, yun na ba yung bahay ni Aling Perla? Hindi pa yun pero malapit na tayo. Ayun oh, yung may malaking puno ng mangga sa harap. Ay, salamat naman. Akala ko malalagutan na ako na hininga sa kakalakad bago pa tayo makarating eh. Alam mo, kanina ka pang reklamo ng reklamo. Abay, natural. Hindi naman ako sanay sa ganito adventure, no? Ang adventure ko lang dapat, magtahi ng blouse na masikip pero pinagpipilitan ng customer na small siya. Mukhang mahirap din pala yung trabaho mo, no? Nako, sinabi mo pa. Matagal na ako mananahi sa baryo namin pero madalas pa rin ako naubusan ng pasensya sa mga customer na pasaway. Kaya maraming galit sa'yo eh. Oh, at least honest ako, no? Pero, Rosa, Bebang, napapansin niyo ba? Parang may mga tao sa bahay pero wala naman lumalabas. Ano? Kanina ko pa napapansin na may bintanang bahagyang bukas. Pero kapag napapatingin ako, bigla na lang sumasari. Baka naman nahihiya lang sila. Rosa, hindi nahihiya yung mga tao dito, no? Umiiwas sila. Magkaiba yun. Oh, ba't naman sila iiwas? Hindi ko alam. Baka masyado silang nasisilaw sa kagandahan ko? O baka naman kasi natatakot sila sa pagmumukha mo, Bebang. Palagay mo. Che! Akala ko kanina, konti lang yung nakatara dito dahil iilan lang yung mga bahay na nandadaanan natin eh. Pero nung nakapanik tayo sa pinakamatarik na parte ng bundok,
Dito pala maraming bahay. Habang naglalakad kaming tatlo ay napapatingin ako sa magkabilang gilid ng daan. Sa wakas may nakita na kaming mga bahay na nakatayo. Pero parang lahat ng yon nakasarado. Pero marami ring mga bahay na sira na at halatang wala nang nakatira. Pero yung ibang bahay naman, may nakatira pa rin dahil bukas ang bintana at may mga kortina pa. Yun nga lang, wala pa kaming naaaninag ng mga tao. Hindi ko alam kung nagtatago nga ba talaga sila para umiwas sa amin. Ayun oh. Yan na yung bahay ni Aling Perla. Tandang-tanda ko pa yan eh. Nung huling punta ko dito nung bata pa ako. Ay oo nga, yan nga yun. Natatandaan ko rin. Hindi man lang nagbago yung itsura, no? Pero nabubulok na nga lang yung mga kahoy. Aling Perla? Tao po! Aling Perla? Ay, walang sumasagot. Magandang araw po. Aling Perla, nandyan po ba kayo? Nako, baka wala dito si Aling Perla. Sino kayo? Dahan-dahan ngang bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang sumilip mula sa loob. Payat siya, maputla at halatang pinatanda na ng panahon. Pero sa lahat ng napansin ko, ang mga mata niya ang hindi ko makalimutan. Matalim ang titig niya sa amin na para bang hindi siya natuwa na may dumating na mga bisita sa bahay niya. Magandang araw po, Aling Perla. Ako po si Tomas. Kartero po ako mula sa bayan. Kartero, Opo, meron po akong dalang sulat para sa inyo. wala akong inaasahang sulat. Rosa, ang sungat naman nito, no? Shh, Pepang! Rosa, ikaw na ba si Rosa? Opo, Aling Perla. Ako po yung nag-iisang anak ni Cora. Natatandaan niyo pa po pala ako? Bakit ka nandito? Sinamahan lang po namin si Tomas. Hindi niya po kasi kabisado yung daan eh. Dapat hindi mo siya sinamahan. Hindi dapat dinadala ang mga taga-ibaba rito. Ay, taga-ibaba ka agad, Aling Perla? Taga-bayan lang naman po si Tomas eh. Pepang, tumahimik ka nga. Pasensya na po kung nakakabala kami ha. Ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko eh. Dahil may sulat po ako para kay Severino de Vera. Nang mabanggit ko ang pangalan ni Severino de Vera ay agad kong napansin ang pagbabago sa mukha ni Aling Perla. Saglit siyang natigilan at mas humigpit ang pagkakahawak niya sa pinto. Hindi na rin siya agad nakasagot. Napatingin ako kina Rosa at Bebang pero pareho silang tahimik na nakamasid sa matanda. Hindi ko pa nga alam noon kung bakit ganon ang naging reaksyon niya. Ang alam ko lang, tila may mali akong nasabi nang hindi ko namamalayan. At sa peripheral vision ko, may nakita akong kurtinang gumalaw sa kabilang bahay. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Aling Perla, pasensya na ho. Wala naman po ako masamang intensyon eh. Maghatid lang po talaga ako ng sulat. Pero patay na ang asawa ko. Opo. Nalaman ko nga rin po kay Aling Cora. Kaya kinalulungkot ko po yung nangyari sa asawa niyo, Aling Perla. Pero nakapangalan po kasi yung sulat sa kanya eh. Kaya naisip ko po na kayo po yung dapat makatanggap. Katulad ng sinabi ko, wala akong inaasahang sulat. Lalo na't wala namang saysay pa yan. Kaso, Aling Perla, wala po kasi nakalagay na pinanggalingan kaya hindi po namin maibalik eh. Kung ganon, ipakita mo sa akin ang sulat. Ito po. Maingat ngang kinuha ni Aling Perla ang sobre mula sa kamay ko. Akala ko babasahin niya agad ang pangalan ni Severino. Pero hindi. Una niyang tiningnan ang likod ng sobre, saka ang maliit na marka sa sulok nito. At doon ko napansing bahagyang nanginig ang kamay niya. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya roon, pero sapat na yon para tuluyan siyang mamutla. Para bang may naalala siyang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Aling Perla, ayos lang po ba kayo? Saan niyo ito nakuha? Sa printing shop po ni Mang Berting.
Dinala po sa amin matapos maibalik mula sa iba't ibang munisipyo eh. Hindi dapat dumating ito dito. Aling Perla, hindi naman po siya nangimasok ako ha. Pero bakit po ba? Ibig sabihin, alam niyo po kung sino yung nagpadala nito? Wala kang pakialam. At may mga bagay na mas mabuting hindi na binubuksan. Ay, Diyos ko, hindi na kinakaya ng brain cells ko yung hugot ni Aling Perla, Ros. Bebang, itikop mo nga yung bibig mo. Sobrang nagulat ako sa biglaang pagbabago ng tono ni Aling Perla. Kanina ay nagsusungit lang siya sa amin pero ngayon parang galit na siya. At parang may kinatatakutan siya. Kung ano-anong konklusyon tuloy ang nabubuo sa isip ko nung mga oras na yon. Hindi kaya magkaaway sila ng asawa niya bago ito namatay? O di naman kaya may ibang babae ang asawa niya noon? Aling Perla, pasensya na po kayo ha. Umuwi na kayo. Iwan niyo ang sulat at umalis na kayo rito. Ako po, sangayon ako dyan sa sinabi niyo. Bebang! Ano? Gusto ko na talaga umuwi eh. Alasa dito, hindi mo pa ba naamoy? Aling Perla, hindi ko po kasi pwedeng iwan basta tong sulat eh. Kailangan ko po kasi ng record na natanggap niyo po yung sulat. Pwede po ba pakipirma na lang po to? Katibayan na natanggap niyo po to? Pipirma. Opo, simpleng pirma lang po katibayan na natanggap niyo po yung sulat. Pagkatapos aalis na po kami. Hindi agad nagsalita si Aling Perla. Mahigpit lang niyang hawak ang lumang sobre habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa likod namin. At dahil doon, napalingon na rin ako sa paligid. Noon ko napansin na mas marami ng bahay ang bahagyang nakabukas ang mga kortina. May mga matang nakasilip mula sa mga bintana. Pero wala ni isa sa kanila ang lumalabas. Tahimik silang nakatingin sa amin na para bang may hinihintay. Hindi ko alam kung bakit pero habang tumatagal kami doon, pakiramdam ko ay lalo kaming napapansin ng buong sityo malamlam. Masyado na kayo matagal dito. Umalis na kayo. Hindi ito ang lugar para sa mga taga-ibaba. Hindi na kayo dapat pabubalik dito. Bebang Rosa! Aling Perla, pasensya na po kung marami akong tanong ha. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit ganun na lang po ipag-iwas niyo sa sulat na to. Mas mabuti nang hindi mo maintindihan dahil may mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Huwag kayo lilingon. Bakit po? Dahil hindi ako nag-iisa. Nasa paligid lang sila. Ay, ano yung nahulog sa loob? Umayos na kayo dito kung ayaw niyong madamay. Sige na! Akin na yung papel at pipirma na ako para umalis na kayo dito! Nang maibalik ni Aling Perla ang pinirmahang papel, akala ko yun na ang katapusan ng usapan. Inilagay ko agad yun sa bag ko at naghanda ng umalis. Pero bago pa kami tuluyang makatalikod, bigla niyang itinulak pabalik sa akin ng lumang sobre. Napahinto ako. Ngayon lang ako nakatagpo ng taong ayaw tumanggap ng sulat, kahit na pumirma na siya sa record. Pero sa itsura ni Aling Perla, malinaw na wala siyang balak hayaang manatili sa bahay niya ang sulat. Aling Perla, ba't niyo po binalik sa akin to? Kahit saan mo dalhin yan, basta wag dito. Nakapirma na po kayo eh. Itapon mo kung gusto mo. Basta hindi maaaring manatili rito ang sulat na yan. Tomas, kunin mo na kasi. Baka tayo pirmahan niya sa noo eh. Ano ka ba? O sige ho, dadalhin ko lang po pabalik to tapos ilalagay ko sa report yung nangyari. Sige po Aling Perla, alis na po kami. Aling Perla, ano po yun? Wala. Aling Perla, ang dami na pong wala yung sinasabi niyo dito pero ang dami talaga namin naririnig. Tumahimik ka! Sige po Aling Perla, alis na po kami. Tomas, kung may maririnig kayong tumawag sa pangalan ninyo habang pababa kayo, wag na wag kayong sasagot. Dumiretso lang kayo sa paglalakad at bilisan na ninyo bago pa mahuli ang lahat. Sige ho. Dahil nga sa babala ni Aling Perla ay lalong nanindig ang mga balahibo ko. At kahit na hindi ko maaaring dalhin ang sulat pabalik, napilitan na lang akong kunin ulit yon.
dahil halos namumula na ang mga mata niya sa galit. At ramdam ko noon, may hindi talaga magandang mangyayari kapag hindi pa kami umalis. Lalo na at unti-unti na ring dumidilim ang kalangitan at nawawala na ang araw. Diyos ko, parang uulan pa yata ah. Wala pa naman akong dalawang payong. Pero ano kayang ibig sabihin ni Aling Perla na hindi tayo sasagot sa kung may tumawag sa pangalan natin? Bakit? May tatawag ba sa pangalan natin? Ano bang ibig sabihin ni Aling Perla? Ay naku, hindi ko rin alam, Bebang eh. Nahihiwagaan din nga ako dyan kay Aling Perla. Parang hindi naman siya ganyan dati, di ba? Naaalala ko nga nung bata pa ako, lagi akong binibigyan niya ng mga bunga ng mangga. Kaya nga eh. Bakit parang naging ibang tao na si Aling Perla? Baka nagluluksa si Aling Perla sa pagkawala na asawa niya. Kaya parang ayaw niya makipag-usap sa mga tao. Hayaan na lang natin siya. May mga tao talaga nahihirapang makalimot sa pagkawala na mahal niya sa buhay. Baka nga, bata pa lang ako noon eh. Saksi talaga ako kung gano'n niya kamahal si Mang Severino noon. Habang naglalakad kami palayo sa bahay ni Aling Perla, ay hindi ko talaga maiwasang maramdaman na mas bumibigat ang paligid. Hindi rin nawawala ang masangsang na amoy ng hangin. Parang amoy dugo. Kahit si Bebang na kanina pang walang tigil sa pagsasalita, panay na lamang ang lingon sa gilid ng mga mata niya. Mukhang tulad ko ay nararamdaman din niya na may hindi pang karaniwang mga nilalang na nasa paligid lang. Alam mo, Tomas, ibalik mo na lang siguro sa munisipyo yung sulat. Yun nga din yung balak ko eh. Pero sayang naman no, hindi tinanggap ni Aling Perla. Hayaan mo na. Mahalaga, pumirma siya. At nalaman niya may sulat para sa asawa niya. Ay, salamat naman. Sa wakas, uwi na tayo. Pansin niyo yun? Parang lalo yata lumalakas yung hangin ah. Ay, Diyos ko. Ayan na, pumapatak na yung ulan. Buisit naman, nakakainis. Mabubura itong kilay ko. Tomas, wala ka bang payong dyan? Wala rin, Bebang eh. Pasensya ka na. Bilisan na nga lang natin yung paglakad. Baka makahanap tayo na masisilungan. Tara. Tomas, ayan na lumalakas yung ulan oh. Kaya nga eh. Kanina nung paakyat tayo sa bundok, tirik na tirik yung araw. Nakakagulat naman itong biglaang ulan. Ayun, may bahay sa unahan. Makisingin muna tayo doon. Baka magkasakit tayo eh. Tara na. Mukha naman wala nakatira eh. Wala naman magagalit kung papasok tayo dyan. Wala na nga kaming nagawa kundi ang tumakbo patungo sa lumang bahay na nasa gilid ng daan. Halos sira-sira na ang bubong nito at maraming bahagi ng dingding ang inaanay na. Pero sapat pa rin yon para may masilungan kami kahit paano. At habang hinihingal nga kaming tatlo, lalo pang bumuhos ang ulan. Sa lakas ng patak nito sa lumang bubong ay para na yung masisira ng tuluyan. Pero mabuti na nga lang din, may nadaanan kaming masisilungan. Ay, salamat naman. Akala ko mabubura na talaga yung kilay ko eh. Ay, kilay mo lang talaga yung concern mo, no? Tingnan mo nga, ang lakas-lakas ng ulan. Mukhang hindi agad titila yan eh. Basta maghintay na muna tayo ng konti dito. Madulas yung daan kapag tumuloy pa tayo eh. Okay lang sa akin, basta walang multo dito. Anong multo? At tanda-tanda mo na nagpapapaniwala ka pa sa ganun? Bakit ba? Hindi mo ako masisisi, no? Ang creepy kaya ng bahay na to. At teka, parang may iba pa nga tayong kasama dito ah. Hoy, huwag ka nga magbiro, Rosa. Saglit. Hindi nga to maganda. Umalis na tayo dito. Pero Tomas, umuulan pa eh. Saglit. Tomas, ba't mo hinuhubad yung t-shirt mo? Gamitin mo to pantakip sa ulo mo, Rosa. Hindi na makalakasan yung ulan eh. Tara na. Ay, wawa. Si Rosa talaga yung natupag mo, Tomas. Paano naman ako? Oh, may t-shirt ka naman ah. Magupad ka rin tapos yan yung gamitin mo. Pero Tomas, baka lamigin ka eh. Ayos lang ako. Tara na. Bago pa lumakas yung ulan. Kaya naman ipinagpatuloy na nga namin ang paglalakad. Pero patindi ng patindi ang nararamdaman kong kaba habang naglalakad kami. Napansin ko kasing kanina habang papunta kami sa bahay ni Aling Perla.
Nakasilip lang ang mga tao sa bintana. Ngayon may ilan ang nakatayo sa mga pintuan. Hindi sila nagsasalita. Hindi rin sila lumalapit o ngumingiti kahit ngitian sila ni Bebang. Pero ramdam naming sinusundan kami ng tingin. Kaya natakot na ako nung mga oras na yon. Pero pinilit kong ipagsawalang bahala dahil baka matakot din lalo ang dalawang kasama ko. Rosa, kumusta yung sugat mo? Masakit pa ba? Hindi na, Tomas. Huwag mo na akong alalahanin. Alalahanin mo yung sarili mo. Baka magkasakit ka eh. Hindi, ayos lang ako. Ang mahalaga, okay ka. Kung makapaglandian kayo para wala kayong kasama, ha? Bebang, alam mo, kanina ka pa talaga. Teka, narinig nyo? Parang may boses eh. Oo, narinig ko. Ako rin, parang may tumatawag sa pangalan ko. Hey, Diyos ko, baka guni-guni lang natin yon. Tomas, may tumatawag sa pangalan ko. Narinig niyo ba yun? Ate Rosa! Basta huwag tayo sasagot. Yun yung sabi ni Aling Perla eh. Kumapit ka sa akin, Rosa. Huwag kang matakot. Oo, sige. Ano ba talagang tingin niyo sa akin dalawa? Third wheel ba ako? May pahawak-hawak kamay pa kayo ha. Bebang, alam mo, napakadaldal mo. Napakamalisyoso pa niyang utak mo. Naalalayan pa lang naman si Rosa eh. Tara na, bilisan na natin para hindi tayo gabihin. Dumidilim na oh. At saka, ito na yung nangyayari sa atin. Ano? Aalalayan mo maglakad? Ano yan, baby? Maging si Rosa na hawak-hawak ko ay nanginginig. Alam kong hindi lang guni-guni ang nararamdaman kong mga matang nakatitig sa amin habang naglalakad kami. Napahigpit ang paghawak ko kay Rosa habang binibilisan namin ang paglalakad. At nang mapatapat kami malapit sa lumang bahay na nadaanan namin kanina, bigla kaming napahinto. Tomas, tingnan mo, bukas na ulit yung pinto. Sarado yung kanina, di ba? Basta, huwag na natin pansinin yan. Tara na. Tama si Tomas, Bebang. Halika na. Basta bilisin natin maglakad ah. Lalo ka na, Bebang. Para ka rumaramba kung lumakad eh. Kasama mo talaga sa akin, Tomas, no? Kay Rosa ka lang gentleman. Kasalanan ko ba kung maikli lang yung mga binti ko kumpara sa'yo? Ay, Diyos ko, nakakagulat naman yung kulog na yun. Mukhang babagsak na naman yung ulan na. O ganun, bilisin niyo pa yung paglalakad. Tara na. Ang sakit na ng paa ko, Tomas eh. Ang bilis mo kasing maglakad. Kailangan talaga natin makababa, Rosa. Bilisan niyo na. Tomas, huwag mo sabihin. Ako lang yung nakakapansin noon. Napapansin ko rin, Bebang. Alam ko na kung ano yung ibig mo sabihin. Naku, parang mas marami na talaga yung sumusunod sa atin. Naglalakad sila. Basta huwag niyo lang pansinin. Diretso na yung paglalakad. Mag-alerto kayo. Tignan mo yung sa dulo. Tomas, lumalabas na sila oh. Umalis na tayo ngayon na. Tomas! Tomas! Ano yun? Oh, bakit ka tumigil, Tomas? Kilala ko yung boses na yun. Boses? May naririnig ka rin boses? Oo, kaboses si Ma'am Berting. Tinatawag yung pangalan ko. Ano? Sino Ma'am Berting? May kakilala ka dito, Tomas? Hindi, kasi nasa bayan si Ma'am Berting eh. Tomas! Tomas! Oo, boses nga yun, Ma'am Berting. Naku, Diyos ko, totoo nga yung sinasabi na Aling Perla. Huwag ka liligo, Tomas! Hindi ko alam kung bakit pero matapos naming makaalis sa bahay ni Aling Perla, naging mas mabigat ang pakiramdam sa sitio Malamlam. Bit-bit ko pa rin ang lumang sulat. Nasa kanan ko si Rosa na hawak ko sa braso at nasa likuran namin si Bebang. Pero kahit tatlo kaming magkakasama, pakiramdam ko ay parang naglalakad kaming nasa isang parada. Maraming nanonood. Paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Aling Perla na huwag kaming lilingon. Dinig na dinig ko ang boses ni Mang Berting na tumatawag sa pangalan ko. Pero napaka-imposible dahil nasa bayan siya ng mga oras na yon. Tomas, may tatanong sana ako sa'yo. Pero promise, seryoso na to. Kanina ko pa talaga sinusubukan maging matapang eh.
Pero parang gusto ko na talaga tumakbo pababa ng bundok. Bakit, Bebang? Kanina ko pa kasi naamoy na parang may bulok sa paligid na hayop. Aamoy dugo eh. Oo, Bebang. Kahit nga ako naaamoy ko rin eh. Nung papunta naman tayo dito, hindi naman ganito kalakas, di ba? Pero parang habang tumatagal tayo dito sa sitio Malamlam, mas lalong lumalala. Alam ko na yung ibig niyo sabihin. At kanina ko pa yung napapansin pero huwag kayong magpadaig sa takot. Malapit na tayo makauwi sa inyo. Tara na, konti bilis ng lakad na lang. Hindi na ako mapakali nung mga oras na yon. Pero pilit kong pinapatatag ang sarili ko. Nung papunta pa lang kami sa bahay ni Aling Perla, may mga ibon pa kaming naririnig. May mga kuliglig, may mga batang nag-uusap sa malayo. Ngayon ay parang tumigil ang buong sitio Malamlam. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito yung pakiramdam ko eh. Lumaki naman ako sa San Nicolas at nung bata ako, ilang beses na ako nakapunta dito kasama ni nanay. Pero hindi ko talaga matanda ang ganito katahimik dito. Yan nga din yung iniisip ko. Hindi naman sa gusto kong dagdagan yung kaba pero parang wala tayong nakita normal na tao dito, no? Lahat ng bahay sarado. Lahat ng tao nakasilip lang. Tapos lahat sila parang galit na nandito tayo. Narinig niyo yun? Kanina pa may pinto bumubukas at sara, no? Tapos, ang nakakainis, wala naman tayo nakikita lumalabas. Parang may mga tao sumusunod sa atin pero ayaw magpakita eh. Yun nga eh. Tomas, natatakot na talaga ako. Teka, makinig kayong dalawa. Huwag muna kayong magsalita ah. Mauna na kayong dalawa sa paglalakad. Bakit, Tomas? Basta mauna kayong dalawa. Sa likod lang ako. Magpatuloy lang tayo. Basta huwag kayo lilingon. Halos patakbo na nga ang paglalakad naming tatlo. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na hindi na kami nag-iisa. Sa bawat hakbang namin, may kasabay na mga yabag sa likod. Mababagal ang mga yon, pero unti-unti silang nadadagdagan. Humigpit ang hawak ko sa pagdadala ko at halos hilahin ko na si Rosa at Bebang para lang makalayo kami agad. Mahaba-haba kasi ang kalsadang nilalakaran namin bago pa kami makarating sa pusod ng gubat. Hindi ko na yata kaya. Hindi ko na talaga kaya. Pakiramdam ko buong sitio Malamlam nasa likod lang natin eh. Basta kahit anong mangyari, huwag kayo lilingon sa kanila. Bilisan nyo! Sa puntong yun ay gusto ko nang kumaripas ng takbo kung hindi ko lang kasama yung dalawa. Ramdam ko rin ang takot nilang dalawa kaya pinilit kong magpakatatag. At sa buong buhay ko, noon lang ako nakaramdam ng matinding takot. Pero malapit na sana kami sa dulo ng sitio Malamlam nang bigla na lang may humarang sa aming dinaraanan. Dati hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan. Pero nang personal ko yung naranasan, mas nakakatakot pala sila. Sino ka? Tomas! Tomas, sino yan? Kanina wala naman tao dyan ah! Paano siya biglang lumitaw sa gitna ng daan? Hindi ko alam, Rosa. Pero huwag kayong gagalaw. At huwag na huwag kayong lalapit sa kanya. Kumapit ka lang sa akin. Naku, Tomas. Parang hindi siya normal na tao, Tomas. Tomas, tingnan mo yung mukha niya. Kanina pa siya nakatitig sa atin. Tingnan mo, hindi ba na siya kumukurap? At parang may baras sa lalamunan niya. Parang hindi siya marunong magsalita. At saka, ano yung tumutulo sa bibig niya? Aba, lahoy na kulay itim. At bakit parang ang kapal? Parang mantika na ewan niya na. Basta, dahan-dahan lang kayo matras ha. Huwag kayong magpanik. Kapag tumakbo tayo, baka habulin tayo. Umulot kayo ng bato para may pasangga kayo. Naku, Tomas. Pakiramdam ko gusto niya tayong kainin. Tignan mo yung titig niya, oh. Tomas, ito na oh. May napulot na akong bato. Matras kayo sa likod ko! Ihandaan niyo yung mga batong hawak niyo! Naku, Tomas, lumalabas na sila lahat. Naku, dapat tumakbo na tayo. At doon ko nga nakita ang mga residente ng sitio Malamlam. Isa-isa silang lumalabas mula sa mga bahay na akala namin kanina ay walang mga taong nakatira. Hindi sila nagsasalita, pero nakatitig sila sa amin. At tulad ng nilalang na nasa harapan namin, may maitim na laway ring tumutulo mula sa kanilang mga bibig.
Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko noon. Dahil sa buong buhay ko, sa sityo Malamlam lang ako nakakita ng mga taong kayang magbago ng anyo. Naku, Tomas. Mukhang hindi na tayo makakalabas dito. Tomas, ano yung mga yan? Hindi ko rin alam, Rosa. Pero kapag nakakuha tayo ng pagkakataon tumakbo, tumakbo kayo ha. Ako na iharap sa kanila. Rosa, sana binabangungot na lang ako. Sana yung panaginip kong ito, customer na lang na gusto magpatahi ng bestida kahit wala namang pambayad. Kayo, makinig kayong dalawa. Dahan-dahan tayong uurong at susubukan natin makahanap ng daan palabas ha. Hanggat hindi sila sumusugod, may pagkakataon tayong tumakas. Tomas, nasa likod din natin sila. Naku, Diyos ko po, Lord. Hindi ko to gusto. Kapag nakaligtas tayo dito, Rosa, Tomas, nangangako ako na hindi na ako magiging chismosa. Hindi na rin ako mga-asar na kapitbahay. Magbabago na talaga ako. Sa lahat talaga ng oras ngayon ka pa nagsisi? Kailan ba dapat? Mamamatay na tayo eh. Hindi tayo mamamatay. Narinig niyo ako. Hanggat kaya kong gumalaw, hindi ko hayaan may mangyari sa inyo. Tomas! Huwag kayong matakot. Humanap lang tayo ng pagkakataon. Kapag may mahanap tayong madadaanan, tatakbo tayo na sabay-sabay. Ay, Tomas! Lumalapit na sila! Sa harapan namin mismo ay tuluyang nagbago ang anyo ng matandang lalaki. Bawat paglutong ng mga buto niya ay kasabay ng paglapad ng kanyang katawan at paghaba ng kanyang uso. Hindi na siya mukhang tao. Hindi na rin siya mukhang hayop dahil isa na siyang halimaw. Nang ibagsak niya ang isang paa sa lupa, ramdam ko ang bahagyang pagyanig sa ilalim namin. At nun ko lang lubusang naalala ang kwento sa bayan tungkol sa mga aswang. Umatras kayo. Dito lang kayo sa likod ko. Hindi kita iiwan dito, Tomas. Hindi pwedeng ikaw lang yung haharap sa kanila. Tatlo tayong pumunta dito. Kaya tatlo din tayong aalis. Bilis! Takbo kayo! Wala na akong oras para mag-isip dahil bigla na lang sumugod ang aswang. Nauna kong naitulak sina Rosa at Bebang palayo bago pa kami maabot ng nilalang. At pagkatapos nun, sinalubong ako ng napakalakas nitong pagsalpok. Para akong tinamaan ng rumaragas ang kalabaw. Tumilapon ang katawan ko at gumulong sa matigas na lupa. Saglit pang nawala ang hangin sa dibdib ko at halos hindi na ako makahinga sa lakas ng pagkakabangga. Pero ang unang hinanap ng mga mata ko, sina Rosa at Bebang. Ang mahalaga lang sa akin noon, ligtas silang dalawa. Tomas, ano ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tumakbo na kayo. Bilisan nyo. Tumakbo? Paano tatakbo? Tingnan mo nga yung paligid. Napapalimutan nila tayo. Tomas, wala na tayo dadaanan. Napapalibutan na tayo. Rosa, Bebang, kapag nakakita kayo ng pagkakataon, tumakbo kayo. Huwag niyo na ako alalahanin. Tumigil ka nga, Tomas. Hindi ko alam kung bakit mo naiisip na iiwanan ka namin dito. Hindi kita iiwan, Tomas. Kahit gaano pa ako katakot, hindi kita iiwan. Ako rin. Kung mamamatay man tayo, sabay-sabay tayo. Pero huwag mo naman sana ngayon. Marami pa akong gusto isuot eh. Teka, narinig niyo yun? Diyos ko, para may paparating na naman ha. Ano ba ito nangyayari sa atin? Hindi, saglit. Para may tumatakbo mula sa gubat. Sa gitna ng kaguluhan ay bigla kong napansin ang kakaibang pagbabago sa kilos ng mga nilalang. Kanina ay sa amin nakatutok ang kanilang mga mata. Pero ngayon, sabay-sabay silang napalingon sa direksyon ng kagubatan. Unti-unti silang umatras na para bang may mas makapangyarihang nilalang na papalapit. Kasabay noon ay narinig namin ang malakas na yabag na mabilis na papalapit sa amin. At bago pa kami makabawi sa gulat, isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Kayo! Layuan niyo sila! Aling Perla! Diyos ko, bumalik si Ali Perla. Akala ko talaga katapusan ko na. Sa totoo lang tinanggap ko na baka hindi na kami makakalabas ng buhay sa sityo Malamlam. Dahil napapalibutan na kami ng mga nilalang. At wala na kaming ibang matatakbuhan pa. Pero biglang nagbago ang lahat nang marinig namin ang boses ni Aling Perla.
Isa-isang napaatras ang mga yon at hindi na muli pang sumugod. Hindi sila umungol o nagwala gaya kanina. Sa halip ay tila nag-aatubili silang lumapit sa amin. At doon ko lang napansin na hindi lang pala kami ang natatakot sa lugar na yon. Maging ang mga nilalang na kanina pang humahabol sa amin. Tila may iniiwasan din. Umalis na kayo dito! Umalis na kayo ngayon din! Tomas, nakikita mo ba yun? Parang natatakot sila kay Aling Perla. Kanina pa silang umaatras, oh. Hindi ko alam kung bakit sila takot. Pero mahalaga ligtas tayo. Ano? May nasaktan ba sa inyo? Sabihin niyo sa akin. May natalsikan ba sa inyo ng laway? May nakalmot ba? Wala po, Aling Perla. Hindi naman po kami nasaktan. Sigurado ka ba? Pag-isipan niyo mabuti. Kahit isang patak lang, kahit isang gasgas lang. Sigurado po ako. Mabuti na nga lang po dumating kayo agad, Aling Perla. Aling Perla, ano po sila? Ano ba talaga yung mga nilalang na yan? Bakit parang pong takot sila sa inyo? Makinig ka sa akin, Tomas. Dahil isa ako sa kanila. Ano po? Aling Perla, nagbibiro ka lang, di ba? Kung isa kayo sa kanila, bakit niyo po kami tinulungan? Matagal na akong may sumpang dala. Mas matagal pa kaysa sa iniisip ninyo. At sa loob ng maraming taon, sinubukan kong pigilan ito. Araw-araw ako nakikipaglaban. Ibig niyo po sabihin, magiging katulad ka rin nila? Na nagbabago ng anyo? Oo. At yun ang dahilan kung bakit ayaw kong tagapin ang sulat. Yun ang dahilan kung bakit pinaalis ko kayo. At yun din ang dahilan kung bakit ayaw kong may sino mang lumapit sa bahay ko. Nako, kung ganon, kaya pala parang takot na takot kayo kanina. Hindi po dahil sa amin, kundi dahil po sa sarili ninyo. Tama ka. Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa sila kayang pigilan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang manatiling tao. Aling Perla, ano po ba nangyari sa inyo? Paano po kayo naging katulad nila? Ano po bang kinalaman nito kay Mang Severino? Mahabang kwento, Tomas. At nagsimula ang lahat ng yun sa gabing nawala si Severino. Hindi ko alam kung bakit pero matapos marinig ang sinabi ni Aling Perla, para bang mas bumigat ang hangin sa paligid namin. Isa siya sa kanila. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang yon. Tiningnan ko si Rosa, namumutla siya. Si Bebang naman ay parang hindi makapagdesisyon kung matatakot ba o maaawa. Pero Aling Perla, kung matagal na po kayong may sumpa, paano niyo po nakakayanang mamuhay ng mag-isa? Hindi po ba kayo natatakot? Araw-araw ako natatakot, Iha. Araw-araw akong nagigising na hindi ako sigurado kung tao pa rin ba ako. At araw-araw din ako natutulog na umaasa na hindi na ako magigising kinabukasan bilang halimaw. Diyos ko, kaya pala parang kulungan yung bahay niyo. Akala ko masungit lang po talaga kayo eh. Mas gusto ko na lang isipin ng mga tao na magsungit ako. Mas mabuti na yon kaysa malaman nilang isa akong aswang. Pero kay Mang Severino, ano po ba talaga nangyari sa kanya? Ako ang may kasalanan kaya siya nawala. Ano po? Ako ang pumatay kay Severino. Paano naman po nangyari yun? Saksi ako nung bata ako na mahal niyo si Mang Severino. At ganoon din po siya sa inyo. At hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Kaya nga 10 taong ko nang dinadala ang kasalanan yun. Hindi ko po maintindihan. Kung mahal niyo po siya, ba't niyo naman po sasaktan? Dahil hindi ko nakontrolado ang sarili ko noon. Nung una akong nahawa, hindi ko agad napansin ang pagbabago. Nagsimula sa mga bangungot. Sunod na kakaibang gutom. Pagkatapos ay mga gabing nawawala ako nang hindi ko namamalayan. Hanggang sa isang gabi, nagising na lamang ako ng duguan ng mga kamay ko. Hinanap ko si Severino. Tinawag ko siya. Pinuntahan ko ang bawat sulok ng bahay. Hanggang sa nakita ko siya sa loob ng gubat. Nakahando sa isa sa lupa at wala na siyang buhay. At napagtanto ko ako ang may kagagawa doon.
Hindi ko man lang siya nabigyan ng pagkakataong magpaalam. Hindi ko man lang nasabi kung gaano ko siya kamahal. At mula noon, ikinulong ko na lang ang sarili ko sa bahay na yon. Naku, kaya pala ayaw niyong tanggapin yung sulat na yun. Oo, dahil alam kong siya ang laman ng sulat na yon. At alam kong tungkol yun kay Severino. At sa loob ng 10 taon, mas pinili kong mabuhay sa kasinungalingan kaysa harapin ko ang sakit. Pero, bakit po ba may sulat? Tapos ngayon lang po dumating. Noong mga panahong nahawa ko ng harimo doon, gumawa ng paraan si Severino para mawala sa akin ang sumpa. Naghanap siya ng albularyo kung saan-saan at ang laman ng sulat na yan para sa akin, hindi yan para sa kanya. Isinulat niya para kung sakaling hindi siya makabalik. May panghahawakan ako. Pero bumalik siyang bigo at hindi siya nakahanap ng lunas sa sumpa ko. Kung ganun po pala, Aling Perla, hindi niyo pa po alam yung laman ng sulat na to? Hindi. Dahil natatakot akong basahin. Natatakot akong malaman kung anong huli niyang sasabihin sa akin. Aling Perla, sa tingin ko po, panahon na. Panahon nang malaman niyo yung katotohanan. Tanggapin niyo po tong sulat to. Tama po si Tomas, Aling Perla. 10 taon na po kayong nagdudusat. Hindi niyo na po kailangan mag-isa. Hindi maaari ito. Ano po yun? Nagising na siya. Nagising po sino? Ang unang hari mo doon. Ang dahilan kung bakit naging ganito ang sityo malamlam. Umalis na kayo dito. Tumakbo na kayo at huwag na kayong babalik. Pero Aling Perla, paano po kayo? Rosa, kailangan natin makinig sa kanya. Tara na! Ayoko na. Ito na naman. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng panahon. Habang tumatakbo kami pababa ng daan, lalo kong nararamdaman ang pagyanig ng lupa sa bawat yabag ng nilalang na papalapit. Hindi ko pa man siya tuluyang nakikita. Alam kong napakalaki niya. Bawat dagundong ay parang may mabigat na punong bumabagsak sa likod namin. At nang hindi ko sinadyang mapalingon, doon ko lang nakita ang anyong pilit naming tinatakasan. Hindi na yun ang matandang lalaking humarang sa amin kanina. Isa na siyang dambuhalang halimaw na halos kasinlaki ng kalabaw. At sa bawat paghakbang niya ay tila nanginginig ang buong sityo malamlam. At nun ko lubusang naunawaan kung bakit gustong-gustong paalisin ni Aling Perla ang mga dayo bago pa lumubog ang araw. Diyos ko! Tara! Bilisan pa natin! Huwag kayo lilingon at huwag kayo titigil sa pagtakbo! Tomas, kahit gaano pa kabilis yung pagtakbo natin, maabutan pa rin niya tayo. Ang lalaki na hakbang niyo. Ayun na, nandiyan na siya. Diyos ko! Naabutan niya na tayo, Tomas! Tomas, ang bilis niya. Bigla na lang siya lumitaw sa dadaanan natin. Diyos ko! Ano gagawin? Ayun na siya! Kukunin niya na ako! Bebang! Aling Perla! Ano po yung dala niyo? Ano po gagawin niyo? Ang dapat kong ginawa 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko malilimutan ang eksenang sumunod. Wala man lang pag-aalinlangan na tumalon si Aling Perla sa harap namin upang harangin ang rumaragas ang hari mo doon. At sa unang pagkakataon, nasaksihan ko rin ang sumpang matagal na niyang itinatago. Unti-unting humaba ang kanyang mga pangil, nagdilim ang kanyang mga mata, at nagbago ang hugis ng kanyang muka. Pero hindi tulad ng nilalang na humahabol sa amin. May natitira pa rin pagiging tao sa mga titig niya. Hindi siya lumaban para pumatay. Lumaban siya para iligtas kaming tatlo. At nun ko lang lubusang naunawaan kung gaano kabigat ang laban na araw-araw niyang kinakaharap. Bilang isang taong pilit pinipigilan ang halimaw sa loob niya. Aling Perla! Aling Perla! Let's go! Aling Perla! Tomas, kayo na! Pulutin mo ang supot sa likod mo na may lamang abo! Oo po! Rosa! Bebang! Tulungan niyo ako! Ito na! Sabay-sabay natin hagi sa kanya! 1, 2, 3! Kung pumagana! Aling Perla! Aling Perla! Lumayo po kayo! Ayos lang ako! Sige, ituloy niyo, Tomas! Gusto ko na makasama ang asawa ko! Aling Perla! Hindi! Huwag po!
Huwag kang umiyak, Iha. Dahil sa wakas ay matatapos na rin ito. Pero bago kayo umalis, Tomas, ang sulat. Ang sulat, pakibasa mo sa akin. Pakibasa kung ano ang sinulat ni Severino. Matapos kong basahin ng malakas ang laman ng liham ni Mang Severino, matagal na walang nagsalita sa amin. Tahimik lang na nakatingin si Aling Perla sa kalangitan, habang unti-unting pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Para bang sa bawat salitang naririnig niya ay unti-unting nawawala ang bigat na 10 taon niyang pinasanang mag-isa. Lang tuluyan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Wala na dun ang takot at pangamba na kanina pa naming nakikita. Ang naiwan na lamang ay isang payapang ngiti na para bang muli niyang narinig ang tinig ng lalaking pinakamamahal niya. Tahimik kaming naglakad palabas ng sitio malamlam habang papalubog ang araw. Mabuti na lang, wala nang sumunod sa amin. Lalo na at nawala ang makapal na ulap sa kalangitan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung himala ba ang nangyari noon o awa ng Diyos. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. May mga lihim na hindi kayang ibaon ng panahon. At may mga pangakong kahit kamatayan, hindi kayang putulin. Ay, sa wakas, nandito na tayo ulit sa baryo na San Nicolas. Hindi pa rin ako makapaniwala na muntik na tayong matsugi doon, no? Nakakaloka naman. Alam mo, Bebang, kanina nga lang halos hindi ka nakatayo sa takot dun. Pero ngayon kung makapagsalita ka, parang ikaw yung nakipagsuntukan sa hari mo dun ah. Hoy, hindi biro yung pinagdaanan ko, no? Nung sumulpot yung dabuhalang baboy na mo na yon, pakiramdam ko nakita ko yung lahat ng mga ninuno ko eh. Isa-isa silang kumakaway sa akin. Bebang talaga oh. Kung ano naman iniisip mo. Eh, totoo naman eh. At saka pasalamat kayo, no? At hindi ako iniwan ng kaluluwa ko. At dahil kung nagkataon, baka hanggang ngayon tumatakbo pa rin ako pababa ng bundok. Ay. Pero nakakalungkot pa rin isipin na ganun yung nangyari kay Aling Perla, no? Oo, pero sa tingin ko, dahil sa nangyari, mas payapa na siya ngayon. Tama ka, Tomas. At saka alam mo, habang binabasa mo nga yung sulat ni Mang Severino kanina, pakiramdam ko nabawasan yung sakit na matagal na niyang dinadala. Napansin ko rin yun. Parang 10 taon na siyang nabubuhay na iniisip na ginamuhian siya ng taong pinakamamahal niya. Pero sa uli, kabalik na rin pala yung totoo. Eh kung ako kay Mang Severino, ganun din yung sasabihin ko eh. Hindi naman kasalanan ni Aling Perla yung sumpa. Biktima lang din siya. Yun na nga eh. At siguro, yun din yung dahilan kung bakit hindi siya tuluyang naging halimaw. Dahil kahit gaano siya sinasaktan, hindi siya tumigil lumaban, di ba? O siya, mauna na nga ako sa inyong dalawa. Kailangan ko nang mag-beauty rest ng 2 araw. At saka, pakiramdam ko, istorbo na rin ako dito eh. Ano ba sinasabi mo dyan? Wala. Basta ang alam ko, kanina pa kayo tinginan ng tinginan. At hindi ako bulag para hindi ko mapansin yon, no? Parang sa tingin ko, nalab at first sight yata kayong dalawa eh. Che! Uy, Bebang, ano ba? Ay, ako na naman. Ano? Totoo na naman ah. O siya, sige na nga. Mauna na ako sa inyo. Ayoko na maging third wheel dito. At bago pa nga namin siya mapigilan ay mabilis nang naglakad si Bebang palayo habang tumatawa. Naiwan kaming dalawa ni Rosa sa gitna ng kalisada. At sa pagkakataong yon, mas mabilis pa yata sa hari mo doon ang tibok ng puso ko. Halo-halo ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nagpapasalamat pa nga ako na nakaligtas kaming 3. Pero naaawa din ako kay Rosa na muntik nang mapahamak ng dahil lang sa pagsama niya sa akin. Pero nang ibabaw sa akin ang kakaibang emosyon na nararamdaman ko para lamang kay Rosa. Rosa, may itatanong sana ako eh. Ano yun? Na nasa sitio malamlam tayo. Kala ko talaga hindi na tayo makakauwi. Habang tumatakbo tayo kanina, isa lang talaga yung paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko eh. Ha? Na ayoko pang mawala. Hindi dahil natatakot ako mamatay, kundi dahil isang bagay ako na hindi pa nasasabi sa'yo. Tomas, ano yun? Rosa, totoo yung sinabi ni Bebang na
na love at first sight talaga ako sa'yo. Gusto kita. At kung papayag ka, gusto sana kitang ligawan. Ako? Wala namang ibang Rosa dito, di ba? Hindi ko alam yung sasabihin ko eh. Ang dami kasing nangyari at saka parang hindi pa nagsisink in sa akin yung lahat. Hindi ba naman kailangan sagutin ka agad eh. Hintayin kita, Rosa. Hindi naman sa ganun, Tomas. Kung tatanungin mo lang naman ako kung papayag akong magpaligaw, oo, pumapayag ako. Talaga? Oo naman. Pero huwag ka masyadong masaya agad dyan, no? Maliligaw ko pa lang eh. Ayos lang. Mahalaga, pinayagan mo ako. Halika na. I whisper slowly, would you feel it closer? Every At doon po nagtatapos ang kwento ko, Miss Clar. Hindi naman agad ako sinagot ni Rosa. Sa katunayan nga ay ilang buwan din akong nagtyaga at nanuyo. Ilang buwan akong pinagpawisan sa kaba tuwing bibisita ako sa kanila. At ilang buwan din akong walang tigil na inaasar ni Bebang. Pero sulit naman ang lahat. Dahil makalipas ang ilang buwan ay sinagot din ako ni Rosa. At hanggang ngayon, tuwing naaalala namin ang sitio Malamlam, napapailing na lang kami. Minsan nga naiisip ko, kung hindi kami naghatid ng sulat nung araw na yon, baka hindi rin kami nagkatuluyan ni Rosa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong channel. Wow, you fell in the slowly. Grabe, ang ganda lang. Ganda What lang an story na dyan. ending. Pero, grabe, payag ka. Payag ka first date nyo sa Saan? sa kagubatan, tapos nakakatakot. Pero at least nagkatuluyan sila, di ba? Meron pa ako paano kaya kung yung babe, yung sulat. Oh. Pagkabukas, nakalagay pala Meralco bill 15,000. Ay, ako hindi ko nabubuksan. Tapos may kaya pala, Kaya pala ayaw buksan. Pero yun, ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Nag-enjoy ba kayo? Comment down below lang kung anong naramdaman niyo sa kwento natin. Nag-enjoy ba kayo? And wag niyo rin kalimutan mag-subscribe dahil out of 100%, 20% pa yung hindi nakasubscribe sa atin. Kaya please, paki-click naman yung subscribe button natin. And ayun. Next time ulit. See you next time. Bye-bye. Ang kwento. Ang kwento. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Ang mahalaga, okay ka. Hindi. Dahil natatakot akong basahin. Baka mahal ang bill. Charot.